Good morning po, kamusta na po kayo? Purihin ng Panginoon ngayong araw po ng Friday. Isa na namang edisyon ng Morning Devotion ng ating matutunghayan mula po dito sa Crossroad United Methodist Church. Ang aking pong ibabahagi sa umagang ito ay makikita natin sa 1 chapter 1 verse 4b. Ganito ang sinasabi. Unang hinanap ni Andres ang kanyang kapatid na si Simon. Sinabi niya rito, nakita namin ang Mesyas. Ang kahulugan ng salitang ito ay Kristo. Ngayon pong buwan ng December, patuloy natin sineselebrate ang Family Month. Kaya very timely po ang ating morning devotion sa umagang ito na may pamagat na unahin natin ang ating sambahayan. Matapos ang karanasan ni Andres nang ma-encounter niya si Jesus, sino po ba yung kanyang unang hinanap? Walang iba kundi ang kanyang kapatid na si Pedro. Sa ating mga buhay bilang mga Kristiyano, matapos natin ma-encounter at makilala ang ating Panginoon, sino po ba yung pinakananais nating mabahagi na ng salita ng Panginoon? Ang ating pamilya, ito ang pinakamalapit sa atin. Ngunit kung minsan, ito pa ay napapabayaan. Evangelism must start at home. Dapat po ang pagbabahagi ng salita ng Diyos ay mag-umpisa sa ating mga tahanan. Nakakilala na po ba ang ating sambahayan sa ating Panginoon? Dahil ito po ay pananagutan natin sa Panginoon. Let us be reminded that no amount of success can compensate for failure in the home. So ang pamilya natin, ang pinakamahalagang responsibilidad natin mula sa o dapat nating mailapit sa Panginoon. Nakakalungkot na mayroong mga istorya ng ebanghelismo o pag-share ng mabuting balita, subalit ang kanilang pamilya ay nakaligtaan nilang mailapit sa ating Panginoon. So sa ating binasa, si Andres, nung na-encounter niya si Jesus, ang kanyang hinanap ay ang kanyang kapatid na si Pedro o si Simon bago niya pa ibahagi ito sa iba. Kaya nga sa umagang ito ng ating morning devotion, nire-remind tayo na unahin natin ang ating sambahayan na bahagi na ng salita ng Diyos. Kumusta po ba ang ating ama, ang ating ina, ang ating mga kapatid? Nakakilala na po ba sila sa ating Panginoon? Sila po ay pananagutan natin sa Panginoon. Kaya mas maganda na isang pamilya ay sama-sama, nagkakaisa na dumadako sa bahay ng ating Panginoon. Ito po ay napakainam at napakagandang pagmasdan. Hindi lamang sa ating church, kundi maging ang ating Panginoon na malulugod sa bawat isa sa atin. So dumako na po tayo sa ating prayer time para sa umagang ito ng ating morning devotion. Tayo manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito ng Friday. Isa na namang edisyon ng morning devotion ng aming natunghayan kung saan ini-invite kami na unahin namin ang aming sambahayan na bahagi na ng iyong mga salita bago kami lumabas ng aming tahanan upang hindi namin sila makaligtaan, hindi namin sila makalimutan. Hindi po masama na mag-share kami ng gospel, ng Word of God sa aming mga kaibigan, sa aming kakilala. Subalit, pinapaalalahanan kami na responsibilidad din namin ang aming sambahayan na mailapit sa iyo sa iyong paanan. Marami pong salamat sa umagang ito. Samahan niyo po kami sa buong maghapon. Ingatan niyo po kami. Pinagpipray din namin sa iyo ang mga kapatid namin na may mga karamdaman. Ipuin niyo po sila ng iyong mapagpalang kamay. Ganon din po, Panginoon, ang mga kapatid namin na nasa ibayong dagat. At ganon din po ang lahat ng aming preparation para sa celebration namin sa pag-aalaala sa iyong pagdatal na ikaw ang maging sentro ng celebration namin at hindi namin makaligtaan ang tunay na kahulugan nito. Walang iba kundi ang iyong pagdatal dito sa lupa
upang ipakita ang iyong pag-ibig, pagmamahal sa bawat isa sa amin. Thank you po, Lord Jesus. I-bless niyo po kami. Ano niyo po kami ng iyong banal na espiritu upang maging successful po ang kabuuan ng araw na ito sa bawat isa sa amin at ganoon din po sa lahat na manonood sa umagang ito. Ito po ang aming prayer with thanksgiving in the name of Jesus. Amen. Ayan po, salamat po dahil natapos na naman tayo sa isa na namang edisyon ng Morning Devotion para sa umagang ito ng Friday. Nawa ay lagi nating tatandaan na ang Diyos ay mabuti noon, ngayon at ang pasawalang hanggang sa muli. Paalam!